Lumusot man sa committee level ng mababang kapulungan ang anti-political dynasty bill, asahan na raw na dadaan pa ito sa butas ng karayom pagdating sa plenaryo. Lalo't karamihan po sa mga nakaupo sa Kongreso ay mula sa mga political family. Narito ang aking report. Is there any objection? There being no objection, the motion is approved. Tila panaginip kung hindi man himala ang makita ang pagkakataong ito na makalusot sa kahit committee level lamang ang isang panukalang batas na masasabing labag sa interes ng karamihan sa mga kongresista, ang Anti-Political Dynasty Bill. 12 Congress pa unang naihain ng ganitong panukala pero 2 dekada ang inabot para makalusot sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Today is a historic moment sa anti-dynasty struggle, if only because for the first time ever, pumasa sa komite ang isang anti-dynasty bill. Nakasaad sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution ang pagbabawal sa political dynasty sa pamahalaan. Pero 26 na taon nang lumipas, wala pa ring batas na naipapasa ang Kongreso para bigyang buhay ang diwa ng saligang batas. Ang bersyon ng anti-political dynasty bill na ipinasa sa komite, nagbabawal sa hanggang sa second degree of consanguinity or affinity o mga anak, asawa, magulang, lolo o lola, tiyuhin, kapatid, apo, pamangkin at first cousin ng isang nakaupang opisyal na tumakbo sa anumang posisyon. Ang mga magkakadugo naman na ngayon palang sasabak sa eleksyon pero sabay-sabay natatakbo, idadaan na lang sa raffle ng Commission on Elections kung sino ang dapat mag-isang tatakbo. Ang liderato ng Kamara, suportado raw ang panukala, pero asahan na raw na dadaan ito sa mainit na debate sa plenaryo. When we meet the plenary, we are in fact meeting 290 members. No? Even I, at my level, cannot predict how it will go. Suportado rin daw ni Senate President Franklin Drilon ang anti-political dynasty bill, habang COMELEC umaasa na may sasabatas ito bagong eleksyon 2016. Sa tingin ng political analyst na si Ramon Casiple, malaking impluensya mga issue nitong mga nakaraang buwan sa naging resulta ng botohan sa komite ng kontrobersyal na panukala. General na tingin ngayon sa mga politiko ay talagang masama. Starting with the Napoles case hanggang dito sa Yolanda. Walang gustong politiko gustong ilitaw ang ulo at lumitaw sa publiko at sabihin, ayoko ng ganitong bill. Sa nakalap na datos ng GMA News Research, hanggang 70% ng mga kongresista, miyembro ng political family. Sa Senado naman, 20 sa 24 na senador ang miyembro rin ng political family. Ang ilang political family may hanggang 15 miyembrong nasa pwesto sa ngayon. Hindi naman bababa sa 55 political family sa bansa ang nasa poder na ng mula 2 hanggang 4 na dekada. Sa kabila nito, nananatiling positibo si Casiple na hinug na ang panahon para mailusot ang mga panukalang makapagpapabago sa sistema ng politika sa bansa. Hindi lamang interesado yung mga tao, mas interesado actually yung mga politiko. Ako tingin ko, the traditional political system is reaching its limits na. High time na palitan mo na talaga, even from their point of view.